Mga kapuso, naka-alerto ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ngayong weekend, inaasahan ng malakas sa pagulan sa Metro Manila ayon sa Pag-asa dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyo. May unang balita si Rafi Tima. Maagang ibinabat itinali ng mga operator sa mga naglalakyang billboard sa kahabaan ng EDSA kabilang ang mga nasa Guadalupe. Bagamat hindi na super typhoon ang bagyong Inday, malakas daw ang hanging dala ng habagat na hinahatak ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, hanggang weekend mararanasan dito sa Metro Manila ang enhanced habagat. Pwede na po ma-experience yung mga mahina hanggang sa katamtamang mga pagbuhos ng ulan dahil sa enhanced habagat. Pero yung peak po niya or yung kasagsagan talaga by weekend, Saturday and Sunday, nakikita natin malakas na mga pagbuhos ng ulan. Dahil dito, pinaghahanda ng Pag-asa sa posibleng mga pagbaha ang mga residente sa mabababang lugar. Ang ating estimate, 50 to 100 millimeters in just 24 hours. So, ang implication niyan, pwede siya mag-cause ng mga localized flooding. Patuloy daw ang pagbabantay ng palasyo sa sitwasyon. Activated naman na ang mga iba't ibang ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways para sa patuloy na paglilinis sa mga major waterways, ang Department of Health para sa pangangailangang medikal, at ang Department of Information and Communications Technology para masiguro na may linya ng komunikasyon sa mga maapektuhang lugar. Ang Department of Social Welfare and Development nagpreposisyon na raw ng 4.7 million family food packs sa mahigit 1,000 warehouse sa buong bansa. Kami sumusuporta lang kami sa disaster response. Tandaan natin ang paradigm ng disaster response. LGU first ang responder, and then pumapasok ang national government to augment yung kakapasidad at kakayanan ng mga local government units natin. Pakiusap naman ng Metro Manila Development Authority sa mga mall owners, hayaang mag-park overnight ang mga motoristang posibleng mastrad dahil sa masamang panahon. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News.